Yo, what's up mga sangkay? Eto, pag-usapan po natin itong patungkol po sa mga kilala daw po o mga malalaking tao o matatawag po natin na mga pinuno ng ipinagbabawal na pulburon mga sangkay na nasa kote po sa ilalim ng panunungkulan ni PBBM. So marami kasi ang nagsasabi na wala daw pong war on drugs. Pero tingnan po natin mga sangkay dahil nakakagulat, kahit ako, nagulat mga sangkay dahil marami pong mga kilalang mga pinuno po mismo mga top leader, mga sangkay ng mga taga-ibang bansa na pumasok sa Pilipinas para magbenta nitong pinagbabawal na pulburon ang mga nasa kote ngayon. Hello guys, this is me, Sangkay Janjan, and we are back sa ating vlog ngayon. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, ano pang hinihintay nyo? Tayo ay road to 2 million subscribers na. Parami pa tayo ng parami. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon nga mga sangkay, eto pag-usapan po natin. Ayan. Anyway, yung mga mga sangkay, yung mga solid sangkay dyan na nanonood ngayon, shoutout sa inyong lahat. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Okay. Very interesting, no? As of 2024, eto daw yung mga nahuli mga sangkay. Mga Panginoon po ito ng ipinagbabawal na pulburon. Ayan, no? Sa ilalim ng batas daw po ni Marcos Jr., nahulihin itong mga malalaking sindikato. Alam nyo mga sangkay, marami nga po ang nagsasabi na malambot daw po si PBBM pagdating po sa dito, sa pinaglalaban po natin. Kahit tayo mga sangkay, ang gusto po talaga natin yung talagang may pangil pagdating dito. Pero iba po yung approach ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, marami ang nalalambutan mga sangkay kasi actually, let's be honest mga sangkay, no? Kasi ako, neutral naman talaga ako. Kung mayroon man po tayong kinikilingan, yun lamang po yung mga magagandang ginagawa ni PBBM kagaya po ng mga programa niya at mga proyekto niya, mga sangkay. Pero pagdating sa gulo ng mga awayan ng mga politikong ito, neutral po tayo. So ngayon, tingnan po natin itong update. No? Kasi marami po ang nagdududa, no? Kasi hindi po ito katulad dati mga sangkay na kapag 'di ba? Kay PRRD talagang naka-highlight sa social media at saka sa media, ayun na may ni-raid na ganitong lugar, 'di ba? May pinasok na laboratory, 'di ba? Ganun po noon. Ito, si Pangulong Bongbong Marcos, medyo tahimik masyado, no? Hindi para po siyang hindi nagpapahalata sa kanyang ginagawa tungkol po dito sa pagsugpo sa mga ipinagbabawal na pulburon. Ngayon, mga sangkay, ito daw po yung mga big names. Mga bigatin na pangalan na nasa kote. So ngayon, tingnan po natin. Ito, isa pong Serbian pumasok sa Pilipinas. Ito daw po ay pinuno din mga sangkay ng ipinagbabawal na pulburon. Ayan, dineport ang isang Serbian na isa pong hinahanap po dahil sa ipinagbabawal na pulburon. Ayan po, noong April 2024. Ito siya mga sangkay, no? Big time. Mga makakapangyarihang tao ito. So, nung panahon po ni Tatay Digong, mayroon din naman po mga nasa sakote na mga malalaking isda. Pero ang madalas po natin nakikita doon mga sangkay kasi yung mga nire-raid na mga pamayanan o puok, 'di ba? Makikita po natin doon yung mga may mga talaga. May mga damage mga sangkay, pati po yung mga mabababa lamang na kalidad ng mga nagbebenta nito. Pero yung mga malalaking pangalan mga sangkay, wala po. Wala po gaano 'Di ba? Ang mga naalala ko lang Parohinog, 'di ba? Yung mga mayor mga sangkay na sangkot. Pero yung mga kagaya po nito, wala gaano O, ito pa, isa pong Canadian. Ayan po. Dineport din po mga sangkay. Ito, ano pa lang to? To face charges in the Philippines before deportation. So, mayroon po muna mga ifa-file sa kanya mga sangkay dahil nga po sa ipinagbabawal din na pulburon.
bago daw po i-deport, ayon po dito sa press release, noong May 24, 2024. So marami pong hindi nakakaalam sa atin yan, di ba? Ang buong akala kasi natin walang ginagawa si PBBM tungkol po dito. Pero kung titingnan po ninyo, mga malalaking tao po yan, mga sangkay. O, ito pa. Dalawang mga Taiwanese na mga pinuno umano mga sangkay ng ipinagbabawal na pulburon na sa kote. Kita niyo na mga sangkay? Ayan po, pinadapa. So bakit mga sangkay sinasabi nila na wala daw po? O ito, isa naman pong South Korean. Noong October 11, 2024, isa rin po sa mga matataas na tao pagdating po sa pulburon. Ayan po, mga sangkay. Kaya, yung mukha niya, no? Para pong kasali sa nasa Netflix, yung Squid Game. Pero yun nga po mga sangkay, South Korean. I-deport daw po ito. At syempre, sasampahan po muna ito dito mga sangkay bago po ilabas ng ating bansa. Mga mga kilala at makakapangyarihang tao. Kita nyo, nasasakote sa ilalim po ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. O ito, isa sa mga kilala mga sangkay. Kapatid po ni Michael Yang. Sino ito mga sangkay? Kapatid po ito ng isa sa mga political advisor ni Pangulong Duterte noon. So, bahala na kayo humusga kung anong sa tingin niyo yan, mga sangkay. Yan, di ba? Ito daw po ay isang kapatid po siya ng economic advisor noon ni Pangulong Duterte na nagngangalang Michael Yang. No? So, ayan po, mga sangkay. Ito naman, si Alice Guo, malalaking isda, pero ito naman sa Pogo, mga sangkay, at spy. Diba? Ito naman, isa pong Australian. Grabe, Australian, pumasok sa Pilipinas. Oh. Nadali daw po ng mga agents. Isa pong Australian na nagbebenta din po ng ipinagbabawal na pulburon dito mismo sa ating bansa. Ayan, oh. May 19, 2024. So, ito po yung last year. Mga malalaking tao to mga sangkay, ha? Nung panahon po ba ni former President Duterte, may narinig po kayo na mga kagaya po nito, mga malalaking tao ito, galing po ibang bansa na pumasok sa Pilipinas, na nasa kote? Parang wala akong naaalalang ganun, di ba? Parang first time po ito nangyari. Ito naman, si Pastor Kibuloy, pero wala po itong kinalaman sa ipinagbabawal na pulburon. Iba po yung kanyang hinaharap ngayon, di ba? Ito naman, galing pa po sa West Africa. Babae, mga sangkay, oh. Noong July 31, 2024. Isa rin po ito sa mga malalaking isda, mga sangkay, pagdating daw po sa ipinagbabawal na pulburon. O, ito, mga sangkay, oh. Ito naman, 7 mga Chinese nationals. Ano naman to? So, napakarami mga sangkay, oh. Kayo na po mismo ang humusga. Ano sa tingin nyo yan? Diba? Kasi ang sinasabi po nila, wala daw pong ginagawa ngayon ng ating pamahalaan. Pero, ewan ko lang, ha? Kasi kung titingnan po natin yung resibo, mukhang marami naman pala. O, ayan, mga sangkay, oh. Mga taga-ibang bansa mismo yan. Ayan, oh. 8 daw po ito, mga sangkay, oh. Pambihira. O, ito, mga Chinese. Yung iba na halo dito, mga sangkay, hindi po related sa ipinagbabawal na pulburon. Ayan, ang dami mga sangkay. Well, kayo na po mismo humusga. Sobrang dami po na ito. Ano sa tingin nyo, mga sangkay? Grabe, oh. Ito, oh. Ganun din po, mga sangkay. South Korean din po ito, oh. Ang dami na ito, mga sangkay. So, ibig sabihin ba nito, mas malala ngayon yung operasyon ng mga kapulisan, mga sangkay sa ating bansa?
Kasi ito, matindi po yung nangyayari. Mga ano to, mga ibang lahi, no? Pambihira. Mali po sila ng tinungtungang bansa. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangke Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.